Naglunsad ang Australia at ang Pilipinas ng isang exchange program na magbibigay ng kasanayan sa pamumuno at makakapagpalitan ng mga ideya para sa mga delegado na pawang mga bata na may kapasidad na maging lider ng kani-kanilang bansa. Balitaan mo kami, Mark Castrodes. Para maihanda at mapahusay ang mga bagong lider gobyerno, ang Philippine Center of Young Leaders in Governance at ang Australia Political Exchange Council ay nag-oorganisa ng annual program para sa mga bago at batang leaders ng Pilipinas at Australia. Taon-taon, piling mga Filipino leaders mula sa iba't ibang probinsya at partido ay nabibigyang pagkakataong sumali sa programa. Ang Philippine Center of Young Leaders in Governance at ang Australia Political Exchange Council ay nagkakaroon ng exchange program at ito ang ikapitong delegasyon. Kamakailan, bumiyahe papuntang Australia ang Philippine delegation na binubuo ng ilan sa pinakabatang halal na mga political leaders. Sa pangunguna ng pinakabatang halal na gobernador, lumahok ang mga ito sa isang linggong study tour na nagdala sa kanila sa State of Victoria at sa national capital ng Australia na Canberra. It's an honor and privilege to be part of this program. I'm looking forward to knowing how the Australian government works. Sa alam ng karamihan po na Australia po ang isa sa mga pinaka-booming economies in the world today. So I'm very curious how they run their government, how they run their question time, how the politicians are here, how efficient they work. Layunin ng study tour ay mabigyang exposure ang mga batang leader sa lahat ng level ng panggobyerno ng Australia. The program is designed to show you our 3 levels of government. Unang binisita ng grupo ang local government unit ng Banyul. Ang Banyul ay kilala bilang magandang residential community. Tagpuan din ang Olympic Village ng Australia at ang isa sa pinakamalaking medical facilities ng bansa. Napakagaling ng sistema nila. Ang kanilang executive, ang kanilang CEO ay empowered at ay talagang tinitignan at ginagawang accountable sa kung anong ginagawa nila. At para sa akin, napakagandang sistema yun dahil ang nakikita nila ang eleksyon ay isang araw lang at pagkatapos nun ay wala ng politika. Talagang lahat ay para lamang sa tao. Ang grupo ay binigyang pagkakataong maging panauhin ng Federal Parliament leaders at State of Victoria Parliament leaders. Kanilang nakasalamuha ang mga Senate Presidents at Speakers of the House ng federal at state level. Kanila ring nakausap ang ilan sa mga federal ministers na may katungkulan sa mahahalagang departamento kagaya ng infrastructure, health, sports at iba pa. Maganda yung program para matutunan namin yung ano ba yung mga pwedeng i-apply na programs, policies na ma-apply sa aming probinsya. Baka mayroong mga pwedeng baguhin kung saan ba't ang Australia ay naging isang country na naging mausbong ang ekonomiya at bakit mayroong magandang bagay silang nagagawa. Nakipagpulong din ang grupo sa ilang political party leaders. Mga political parties kagaya ng Liberals, Nationals, Labor at Greens. Binisita rin ng grupo ang electoral para maintindihan kung paano naging isa sa pinakamaayos at mapayapa ang halalan sa Australia. Ang Australia din ang isa sa pinakaunang nagpadala ng tulong sa Pilipinas matapos tumama ang lindol sa Bohol at ang bagyong Yolanda. At para makitang personal ang sistema ng Australia sa pagmomonitor at paghahanda sa anumang sakuna, binisita rin ng grupo ang Australia Geosciences kung saan matatagpuan ng earthquake at tsunami warning systems. Australia has been one of the countries na tumutulong talaga sa Bohol. What's amazing about the Tsunami Warning Center of Australia is that it gives out almost accurate warning to all areas that will be affected by tsunami or an earthquake. 7 araw sa Australia na may halos 5 o 6 na meetings bawat araw. Bisita sa iba't ibang level ng gobyerno at mahalagang mga ahensya. Tungo ito sa paghahanda ng mga batang lider ng Pilipinas. Nais nating mangyari ng ating mga batang leader sa Pilipinas ay magiging mahusay na pinuno upang mapaunlad nila ang kanilang mga local government units. Ang modelo ng Australia para sa isang masiglang demokrasya, epesyenteng proseso ng pamamalakad, maayos at maprinsipyong political party system, accountability at excellence ng mga leader. Ilan lamang yan sa hindi tawarang baon ng mga Pilipinong delegado pag-uwi sa Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, Mark Castrodes.